What is up guys? Ito, magandang umaga, tanghali, gabi kung nasaan ka man sulok ng mundo mga kababayan. Balikan nga po natin itong topic na to mga kababayan. Ito nga pong gustong paimbestigahan ni Representative Barbers mga kababayan. Ito nga pong mga nagpositibo nga po ng mga empleyado ng Davao City Hall sa pamumuno ni Mayor Baste mga kababayan. Mayor Baste Duterte at ang war on drugs sa Davao City. Yan. Mga kababayan, binalikan natin itong topic na to mga kababayan dahil po ito nga si Congressman Barbers gustong paimbestigahan sa PNP at sa PIDEA at syempre mga kasuhan. Ito nga pong mga nagpositibo sa ipinagbabawal na droga. Sa isang bagay na ang war on drugs ng dating Pangulong Duterte, alam naman natin na bigo ng husto sa kabila ng nakakalungkot na katotohanan na libo-libong buhay ang nasawi. Isa pa, ang anak niya ay nagkaroon ng pronouncement ng all-out war on drugs habang nagpositibo sa paggamit ng droga ang mga nakatalaga, eto mga kababayan, sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa kanyang lungsod. Ayun nga po yun mga kababayan. Ang mga kamakailang ulat ay nagsasabi na hindi bababa sa 37 tauhan ng Public Safety and Security Office ng Davao City. Ayun nga po yun mga kababayan, yung department na yun mga kababayan ng public office safety. Ayun po yung mga nagpositibo. Sa tingin ko, dapat isaalang-alang ni Mayor Baste Duterte ang pag-aayos ng mga bagay na mas malapit sa kanyang tanggapan bago tawagan ang administrasyon para sa kampanya laban sa droga. Bigyang diin ko lang na ang kasalukuyang administrasyon ay may napakatagumpay na kampanya laban sa illegal na droga nang walang extrajudicial killing na itinaguyod ng Estado. Hindi lang iyon ang 14.4 milyon na shabu ang nasabat sa Davao checkpoint. Ilang araw lang ang nakalipas. O nga mga kababayan, meron nga pong nabalita nun yung nasabat nga po sa checkpoint. Ilang sandali matapos ang preventive suspension ng mga tauhan ng PNP na napaulat na sangkot sa pagkamatay ng 7 hinihinalang tulak ng ipinagbabawal na droga. Ay mga kababayan, kung napanood nyo yung balita na yun, napakinggan nyo. Yung checkpoint nga po dun sa Davao, yung 14.4 nga po na shabu mga kababayan na nasabat. So ibig sabihin talaga umiikot pa rin po talaga ang mga droga doon mga kababayan. Madami pa rin po talaga. Ito pa, bago magsagawa ng isa pang rally sa Maisug tawagan ang pambansang pamahalaan para sa anumang walang basehang akusasyon na mayroon ka. Maaaring subukan ng mga Duterte na ayusin ang kanilang sariling lungsod. So ayun mga kababayan, tama naman, dapat nila pagtuunang pansin yun nga pong mga drugs na kumakalat nga din po sa Davao City, kasi ang tingin po ng mga kababayan dyan, malinis, drug free ang Davao City mga kababayan. At salamat din kay Congressman Barbers na nakasuporta para masugpo nga po iyang mga illegal na droga dyan. Lalong-lalo na syempre yung mga empleyado na ayan ay naglilingkod sa ating mga mamamayan. Syempre mga residente na kumukuha ng kung anong mga requirements sa City Hall, tapos ang umaharap sa kanila is mga positibo pala sa pinagbabawal na droga. So ayun lang mga kababayan, i-comment down below nyo po kung ano masasabi nyo nga po dito. Dito nga po sa droga na dito sa Davao mga kababayan na gustong paimbestigahan nga po ni Representative Barbers mga kababayan. So ayun lang mga kababayan, comment down below nyo and magandang gabi sa inyo lahat. God bless us all. Thank you.